Of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. So ang binanggit ko noon, si Martin Romualdez at si Zaldico, dahil alam ko, based on my personal knowledge, na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House of Representatives. So, yun yung part nilang dalawa, di ba? Yung lahat nung pagtago ng mga insertion ba tawag nila, no? Pag-insert ng mga lahat ng pera para kukunin nila. At yun, nagagawa nila yon kung hindi man sa GAB, doon sa BICAM. Kasi dadaan pa riyan ng Senado may negosasyon pa doon sa Senado. So ang final document niyan ay nandoon sa GAB. Tapos hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAB. Hindi ako yan. Hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Wala nang ibang kailangan na evidence ng participation ng President dyan. Dahil siya yung nag-submit ng NEP. Nakita niya kung anong ginawa ng Congress doon sa NEP. Sa budget niya yun budget yun ng administration kasi siya yung nag-submit doon. Nakita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya. So, yeah, his signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Refusal to take a drug test, that is betrayal of public trust. Allowing the ICC to enter the Republic of the Philippines is culpable violation of the Constitution. That is against our national sovereignty. Ang dami ng impeachable offenses ni Ferdinand Marcos Jr. Of course not. Why will we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives? Diba? Pero may mga grupong kumakausap sa iyo na sila yung mag-lead sa House filing impeachment. Walang kumakausap sa akin na gusto nila na mag-file ng impeachment or naghihingi sila ng tulong ko para mag-file ng impeachment. Walang ganun. Pero ang sinasabi ko lang, ang dami ng impeachable offenses ni President Marcos. Nakita ko na sinabi niya na hindi siya yan. No? And sa tingin ko it fits the profile of a drug addict na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a drug addict. Ginagaslight nila yung mga nagmamalasakit sa kanila.